Rosalinda. Iniisip mo pa rin ang tungkol sa atin. Iisipin kita hanggang mamatay ako. Imposible ang sinasabi mo. Lagi kitang hihintayin. Kahit na gaano pa katagal, hihintayin kita. Dahil ganun kita kamahal. Nakakainis naman. Hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila. Kailangan kong malaman kung sino siya. Sino ka? Maganda ba? Napakaganda rito. Gusto mo na dito? Para sa akin, oo. Pero ikaw ang bahala, mahal ko. Hindi. Ikaw dapat ang may gusto. Talaga? Oo. Oo. Ay, wag! Wag mo akong kilitiin. Ano ba? Nakakakiliti nga. Mahal ko. Sandali lang, para ako nahihilo. Teka lang. Nahihilo ako. Sandali lang, mahal ko. Ano bang... Sandali lang, mahal ko. Hindi kaya buntis na ako? Hindi ka niya pinapakilala sa akin kaya... Ako si Fedra. Nice to meet you. Naikwento ka na nila sa akin. Ah, talaga? Sino? Ni Fernando Jose Altamirano. Ako ang kanyang tito. Tungkol sa mga kapatid ni Rosalinda. Nabanggit niya ang tungkol sa kagandahan mo. Pinag-uusapan namin ang tungkol sa biglaang pagpapakasal nila Rosalinda at Fernando Jose. Parang lahat naman tayo na sorpresa. Pumunta lang ako dito para malaman kung nasaan sila. Nandun sa Rex Hotel. Ibig sabihin, si Fernando Jose merong tinatagong paghanga sa ganda ko, ha? Marami sigurong humahanga sa'yo. Mula ngayon, pwede mo na akong isama sa listahan. Hindi ko naman gustong ma-offend ka, senyor. Pero... sa tingin ko kasi, pwede na kitang maging ama. Ang magiging anak natin ang tinutukoy mo? Ang magiging anak natin. Siguro dapat bumili na tayo ng crib niya. Anak ko. Ang anak ko. Hindi ako makapaniwala na ganun kabilis. Parang kanina lang. 2 linggo pa lang tayong kasal. Hindi ko masabi kung buntis na ako, pero posible naman yun, hindi ba? At kung hindi, pwede naman nating gawin ang gawin hanggang sa mabuntis ka na talaga, di ba? Ay, lagot. Ang anak ko. Ang anak nating dalawa. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Meron ka bang mga anak? Wala. Wala akong anak. Oh. Matagal na mula nang mamatay ang asawa ko. Ah, patay na? Masasabi kong gano'n na nga. O paano? Aalis na ako. Nice to meet you, senyorita. Nice to meet you then. Magandang gabi. Magandang gabi, Alfredo. Mukha yatang matagal niyo nang kilala ang tito ni Fernando Jose Altamirano. Nagkita na kami dati. Mukhang matagal na kayong magkakilala dahil nakita ko kung paano kayo magtitigan. Isa pa, kung paano kayo mag-usap. Masasabi ko na emosyonal. Ano bang gusto mong palabasin, Fedra? Naisip ko lang kasi na maaaring siyang totoo kong ama. Tumigil ka nga. Baka hindi nga siya. Pero gusto ko ang ganong idea. Dahil isa yung napakagandang posibilidad. Mama. Pumunta ka. Nakita mo siya. Sino? Si Soledad. Bakit mo tinatanong yan? Hindi ako mapakali mula kanina. Mahal mo pa rin siya at hindi ko gusto na nagkikita kayong dalawa. Anong naisip mo at sa tingin mo may karapatan ka sa buhay ko? Karapatan na galing sa pagmamahal mo. Sinong nagsabi sa'yo na mahal kita?
Kailangan mo ako, Alfredo. Hindi kayang ibigay ni Soledad Romero ang mga kaya kong ibigay sa'yo. Pagkatapos niyang makulong ng napakahabang panahon, halos wala nang natitira sa buhay niya. Patay na siguro ang kaluluwa niya at nawala ng ganda niya ngayon, mali ba ako? Tama naman ang sinabi ko, di ba? Makinig ka! Hindi! Kumusta? Maganda pa rin ba siya? Naaakit ka pa rin ba sa kanya? Walang patutungan ng pag-uusap na to. Maiwan na kita. Alam mo, hindi mawala sa isip kong sinabi mo kanina, mahal ko. Yung tungkol sa anak natin? Hindi mo alam kung gaano ko kagusto yon. Huwag ka nga masyadong excited. Nagbibiro lang naman ako, hindi naman agad mangyayari yon. Hindi. Kailangan nang mangyari yon. Ang anak nating dalawa. Yun ang pinakagusto kong magkaroon. Anak nating dalawa. Mahal ko. Nalaman mo ba kung nasaan ngayon ang anak ko? Hindi pa niya ako tinatawagan. Pero nagtanong-tanong ka ba? Oo, pero wala akong nalaman. Pumunta ka ba sa bahay nung babae? Tingin ko hindi nila sasabihin sa akin. Isa pa, bakit gusto mong malaman kung nasan sila Fernando Jose? Hindi ba pinaalis mo sila dito? Kaya pabayaan mo na sila sa mga buhay nila. Rosalinda, Tita Marta, congratulations sa'yo. At sa'yo din. Masaya akong wala nang samaan ng loob ngayon. Huwag kayong mag-alala. Kasal na po kami ngayon at masaya kami na hindi kayo tumututol sa amin. Hindi na talaga. Gusto lang namin ngayon ni Javier na maging masaya kayo habang buhay. Siyempre. Tama siya. Yun lang ang gusto namin. Halika nga't pahalik ako, Rosalinda. Fernando Jose, sinorpresa mo kami doon. Nasurpresa din po kaming dalawa. Hindi ba, mahal ko? sorpresa? Ano? Malaking sorpresa? Ako din, gusto ko kayong batiin dalawa. Binabati ko kayo. Salamat. Ikaw din, Fernando Jose. Tan tan ta tan, tan tan ta tan, tan tan ta tan, tan tan ta tan, tan tan. Meron bang cake? Meron bang party? Bravo! Maraming salamat sa inyo. Papa, salamat po. Anak. Welcome sa pamilya namin, Iho. Salamat, Senyor Javier. Paano? Walang hanggang pagmamahal para sa bagong kasal. Ano kaya ang masasabi ng bagong kasal? Mag-speech kayo. Sige na naman. Iya ako. Ikaw na lang, mahal ko. Kayang-kaya mo yan, mahal ko. Ikaw na. Pero, sige na. Ay, sobrang saya ko talaga. Sobrang saya ko po ngayon. Masayang-masaya kaming dalawa. Maraming salamat po sa sorpresa niyo. Siguro, hindi magtatagal may isa pang sorpresa. Ano? Totoo ba yun? May isa pa. Isa yung sikreto. Ngayon, hatiin na natin ang cake tapos magtutoast naman tayong lahat. Heto, Rosalinda. Kayong dalawa ang maghiwa ng cake. Sige na. Okay, 1, 2, 3! Mabuhay ang bagong kasal! Rosalinda, Rosalinda.